Saan ba tayo pupunta? Hindi man lang tayo nagpaalam dun sa dalawa? Nginitian lang si JD Luis na hawak pa rin ang kanyang kamay. Sinimula na rin nilang akyatin ng hagdan sa College of Education building na napunan ni Jade na pupunta sa rooftop. Anong gagawin natin sa rooftop, Luis? Napapagod na akong umakyat. Reklamo niya pagkatapos silang akyatin ng third floor ng gusali. Hindi naman mahirap ilakad ang suot niyang wedge sandals, pero dahil 4 na pulgada ang taas na yun, ay nakaramdam na siya ng bahagyang pananakit sa binti. Yun lang ba? Madali lang solusyon natin dyan. Pagkasabi na yun, ay walang kahirap-hirap siyang pinangko ng binata. Sa pagkabigla, ay napatili siya ng malakas. Huwag ka maingay, baka mamaya isipin nila nire-rape kita. Pabiro at nakatawa nitong saway. Mabilis na nag-init ang mukha ni Jade sa sinabi ni Luis. At sa kagustuhang itago yon, nagdadalawang isip man siya, ay inihilig niyang ulo sa balikat ng binata kung saan malayang nanuot sa kanyang ilong ang suwabing amoy ng cologne nito. Here we are! Anito, saka siya ibinaba. Pinuno ni Jade ng sariwang hangin ng kanyang dibdib bago nilingon si Luis na nakatingin lang sa kanya. Bakit mo ako dinala dito? Tanong niya habang pinagsisikapang ignorahin ang kakaibang uri ng kabang dulot ng titig ni Luis. Gusto lang kitang masolo. Ang dami kasing extra doon na gusto kang isayaw. May pagkasaloso pa naman ako kuminsan. Saka gusto ko rin panoorin ng taunang fireworks si Play na kasama ka. Nakabuka ang bibig si Jade, pero wala siyang nahagilap na salita, kaya napangiti na lang. Nalilito pa rin siya sa dapat na maramdaman. Pero ang tuwa na nasa kanyang puso ay permanente na yata kapag kasama niya ang binata. After 2 years, ngayon lang uli ako makakapanood dito ng fireworks na may kasama. Makahulugang sabi ni Luis, saka humakbang palapit sa barandilya ng rooftop. Lumipas ng ilang sandali at nanatili siyang nakatayo lang sa likuran ni Luis. Come here, sabi nito, sabay lahad ng isang kamay sa kanya. Tinanggap ni Jade ang kamay ni Luis. Na makalapit ay inakala niyang pakakawala na siya ng binata. Pero nagkamali siya nang kabigin at yakapin siya nito mula sa likuran. Giniginaw ka no? Tanong nito, hinalikan ng kanyang buhok. Kung tutuusin, dapat siya magalit sa ginagawa ni Luis. Pero wala siya makapang pagtutol sa kanyang dibdib. Dahil gusto niyang mga nangyayari. Kanina, medyo, pero hindi na ngayon. Pag-amin niya, naramdaman niyang mas humigpit ang pagkakayakap ni Luis. Pero gaya kanina, wala siya maramdamang pagtutol. Kaya in-enjoy niya ang moment, ang makulong sa mga bisig ni Luis, ang lalaking una at lihim niyang minamahal. Kung sakali, gusto mo bang tumira sa ganitong lugar? Maya-maya ay narinig niyang sabi ng binata. Bakit naman hindi? Dito nga ako sa Mercedes lumaki. Ani ha? Pagkatapos sinilingon ang binata at nang mapuna ang tila isang dangkal na lang ang agwat ng kanilang mga muka, ay agad siyang nagbawi ng tingin. Ibig sabihin, okay lang sa'yo kahit sa ganitong lugar din pumuti ang buhok mo? Oo, tingnan mo ngayong lolo't lola ko. Dito na sila nagkakilala, nagkaroon ng pamilya, at dito na rin tumanda niya magkasama. Pero kahit matatanda na, they still love each other. Alam mo yung A Real Picture of Happily Ever After? Yan ang resulta ng kababasa mong mga pocketbooks. Sa halip ay narinig yan tila naaaliw na sabi ni Luis bago hinalikan ng kanyang ulo, na labis na nagpakilig kay Jade. Masarap kayo magbasa ng pocketbooks. At least doon, pwede magkatuluyan ang mayaman at mahirap. Napangiwi siya nang ma-realize ang nasabi. Bakit? Sa tingin mo ba, hindi nangyayari sa totoong buhay? Tanong ng binatang yumuko. Saka idinikit ang sariling pisngi sa kanyang pisngi. Pilit kinalamay ni Jade ang sarili sa mga ginagawa ng binata sa kanya. Pwede, pero bihira siguro. Kaya nga pinipigilan ko yung feelings ko sa'yo, kasi alam ko na bihira mangyari yun. Hayaan mo someday, pakikitaan kita ng isang real life fairy tale. Lihim niyang nahigit ang kanyang hininga nang mahinuhang ibig sabihin ng binata. Hay nako, kung di ko pa alam na babaero ka, baka paniwalaan kita.
Iba yun sa totoong nararamdaman niya. Tingnan mo na lang kasi. Siguro mga 4 years from now, sabihin mong sinungaling ako pag di ko ginawa. Nasa tinig nito ang katiyakan, kaya hindi na siya makapagsalita. Ilang sandaling nakiraan sa kanilang katahimikan, nanatili sila sa ganoong ayos. Nakakatawang isipin kay dali niyang nasanay sa mga bisig ni Luis na nakapulupot pa rin sa kanya. I used to be a faithful boyfriend, Jade. Hindi ko ugali noon ang magpaiyak at manloko ng babae. Naggulat siya sa sinabi ni Luis. Kahit minsan naman kasi, ay hindi pa nagkwento ang binata ng mga personal na bagay tungkol sa buhay nito. Pero sa kabila niyon, alam niya kung paano pakikitunguhan ng binata. Kung ano magpapangiti rito. I love her so much, but she left me. Ilang buwan pagkatapos niyang umalis, nalaman kong ikinasal na siya sa isang mayamang Amerikano. Pero alam mo ba kung alin ang mas masakit? Nang sabihin niya sa akin pumunta siya ng Amerika para sa lalaking yon. Iba sa paalam niyang gusto niyang tuparin ang matagal na niyang pangarap na makitrabaho at manirahan doon. May boyfriend pala siya doon bukod sa akin, na pinili niya dahil hindi siya kontento sa kung ano ako, kung anong meron ako. Kaya nagpahanap siya na mas nakakahigit sa akin, na mas mayaman at gwapo. Walang nababakas sa bitter niya si Jade sa boses ni Luis, pero nakaramdam pa rin siya ng selos para sa babaeng sinasabi nito. Siguro normal lang yon dahil kabilang na rin siya sa maraming babae sa SJU na naghihintay na mapansin ng binata. Ang ipinagkaiba lang ay malapit sila nito dahil magkaibigan sila. Kaya ba natuto ka maglaro ng babae? Yes, at nangyari lang yon nang muntikan na ako malunod sa pool noon. Sa sobrang depression ko, uminom ako ng uminom and then sa sobrang kalasingan, nahulog ako sa swimming pool. Mabuti na lang nakita ako ni Papa. Kung hindi, ay baka hindi na kita nakilala. Natatawa nito ang salaysay. Noon nagilid ang mga luha ni Jade na sinikap niyang pigilin. Kahit paano nagtagumpay naman siya. Ang swerte naman niya. I wonder kung magagawa mo pang magmahal ng kagaya ng ibinigay mo sa kanya. Huminga siya na malalim. Mabuti at naisip kong ikwento sa akin ng mga to. Bahagya siyang nagulat nang pihitin siya paharap ni Luis. Because you broke the spell. Makuhulugan itong sagot. Pagkatapos imasuyong hinaplos ang kanyang pisngi. Luis? Naguguluhan niyang anas. Alam mo bang lahat ng ginagawa kong pang-aasar sa'yo noon? Sinadya ko. Kasi nung mangyari yung incident sa library, nagustuhan kita. What? For 2 years. Pakiramdam ko na sa ilalim ako ng isang sumpa. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi ko magawang i-capture ang ibang babae sa puso ko. Pero ikaw, bakit nagawa mo yun na walang kahirap-hirap? Pakiramdam ni Jade ay parang nananaginip lang siya, kaya ikinurap-kurap niya ang kanyang mga mata. Iba ang kanyang mga narinig mula kay Luis kaysa sa kanyang mga naisip. Hindi ko na kayang patagalin ng lahat dahil alam ko naman kung saan napupunta itong nararamdaman ko para sa'yo. Anong ibig mong sabihin? I love you, Jade. Kasabay ng 3 magic words na narinig niya mula kay Luis na magbulusok pa itaas ang unang fireworks na nagbigay liwanag at kulay sa kalangitan. Halos magkapanabay pa silang napalingon doon ng binata. Jade? Nilingon niya si Luis at sa pagkakataong iyon, ay hinawakan na ng binata ang kanyang mukha, saka tinitigan ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sabi ko, I love you. Mahal kita. Ano ka ba namang babae ka? I'm trying to do something romantic here. Kung ano-ano namang inaatupag mo. Anitong binigyan diin pang huling tinuran. Maluwang na napangiti si Jade sa ginawa ni Luis. Alam ko, sabi mo na nga kanina, di ba? Paulit-ulit. Yun naman pala eh. Ano na? May pagkainip pa sa tinig na tanong ni Luis. Nangunot ang kanyang noo pero nakangiti pa rin. Anong-ano na? Hindi mo pa nga ako nililigawan? Gusto mo may sagot na agad? Siyempre, gusto ko rin naman makita kung ganoon ka pa rin kagwapo kapag nagsisiba ka ng kahoy o kaya sumasalok ng tubig sa balon.
Noon nagkamot sa batok ang binata. Hindi naman mahirap gawin eh. Just tell me you feel it too, and I promise to court you forever. Nangingiting giit nito, saka siya malagkit na tinitigan. Ano ba? Wag mo nga akong titigan ng ganyan. Alam mo na kinikilig ako kapag inaay to ay mo ako eh. Kinikilig ka? Ibig sabihin mahal mo rin ako? Natampal ni Jade ang sariling noo sa sinabi ni Luis. Naku naman, Aragog. Hindi pa ba obvious na love kita? Talaga? Sige na nga. Ulitin mo nga. Napapairap na muli siyang tumingala na magsunod-sunod na ang mga ilaw sa kalangitan. Pero hindi na siya nakatiis na isinigaw ang I love you too. Tuwang-tuwang hinapit siya ni Luis sa bewang. Itinaas siya, saka nagpaikot-ikot dahilan para mapatili siya. Nang huminto si Luis sa ginagawa, ay hindi niya inaasahan ang sumunod na nangyari. Daig pa niya ang fortified ng angkinin ni Luis ang kanyang mga labi, at gaya ng nababasa niya sa mga romance pocketbook, the first kiss really was magical. Dahil kung hindi, bakit parang narating na niya ang langit sa pamamagitan lamang ng halik ni Luis? Nagmistula siyang pipi nang pakawala ni Luis ang kanyang mga labi. Akala ko ba gusto mong manood tayo ng fireworks display, kaya mo ko dinala dito. Ang tanging na isatinig ni Jade pagkalipas ng ilang sandaling pagtitig kay Luis. Oo nga, pero sa ngayon, mas gusto ko na halikan ka pa ng maraming beses, ng paulit-ulit. Panunokso nitong tugon, saka hinapit ang kanyang bewang palapit dito. Ganun ba? Edi let's kiss again, and again. Sagot naman niya, habang matamis na nakangiti. Yan ay ng pinakamagandang salita na narinig ko mula sa'yo, bukod sa I love you. Pagkasabi niyon, ay may kasabikan siyang muling siniil ng halik ng binata. Mas maalab at puno ng pagmamahal. Dahilang sapat na para mariing ipikit ni Jade ang kanyang mga mata at damhin ang mainit na halik ng binata. At sa kabila ng kawalang karanasan, ay pag-aralan kung paano yun tutugunin. First ball, first love, first kiss at sa ilalim na nagliliwanag na kalangitan. It's just so perfect, Luis. So perfect. Just like I always hope it will be. No, kahit anong gawin niyo ayoko. Matigas sa tanggi ni Luis sa gustong mangyari na kanyang ina. Ano pa bang kulang kay Lauren? Maganda, matalino, mayaman. Ilalabas mo lang siya para naman mas makilala niyong isa't isa. Giit ng kanyang ina. Noon siya naiinis na nag-spray ng cologne. Kaibigan lang ang tingin ko kay Lauren. I have a girlfriend. At wala sa plano ko na hiwalayan siya. Aniyang may pinalidad sa tono. Lalo nag-init ang kanyang ulo nang marinig ang nakakalokong tawa na kanyang ina. Girlfriend? Kabilang ba siya doon sa mga babaeng good for 2 months? Pinuno ni Luis ang hangin ng kanyang dibdib bago hinarap ang kanyang ina. Iba si Jade, ma. I love her. You've been through this before, Luis, kay Riza. But what happened? Sinaktan ka niya. And worse, kamunti ka pang mawala sa amin ng papa mo. Like I said, mahal ko si Jade. And she loves me too. Alam ko yun. Nararamdaman ko. So please, maging masaya na lang kayo para sa akin. Pagkasabi niyon, ay saka siya nagmadaling dinampot ang susi ng kanyang sasakyan at umalis na. Obvious naman na si Lauren ang gusto ng kanyang mama para sa kanya. Pero kahit sobrang mahal niyang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ina, ay hindi niya nanguhulugan ang mga to na ang magdesisyon ng lahat ng bagay na kanyang buhay. Lalo na pagdating sa babaeng kanyang pakakasalan. Wala sa sariling napangiti siya, saka ipinagpatuloy ang marahang pagmamaneho. Eksaktong 1 buwan kahapon mula nang mangyaring insidente sa library na naglapit sa kanila ni Jade. Ni hindi pumasok sa isip ni Luis sa library niya makikilalang babae magpapabalik ng dating siya. From faithful to unfaithful to faithful. At ngayon masasabi niyang, for good ng kanyang pagiging faithful, dahil kay Jade lang siya nakaramdam ng contentment. Yung tipong, kahit sa simpleng yakap lang, ay nag-uumapaw na sa tuwang kanyang puso. Lovery. Napangiti uli siya sa isiping iyon. Everything was so perfect.
Mula nung makilala niya si Jade, at nang naramdaman niya sa nobya ang klase ng damdaming alam niyang ilang taon man ang lumipas, ay hindi na mawawala sa kanyang puso. Para sa'yo, maghihintay ako. At walang pwedeng maglayo sa'yo sa akin, kahit ang sarili ko pang ina mismo. Ani ang sinulyapan pang nakangiting picture nila ni Jade na wallpaper na kanyang cellphone. Sunday, first date ni na Jade at Luis bilang magnobyo. Excited na kinakabahan si Jade dahil ang araw din yon ang kanilang first month anniversary. Gusto na niyang ipakilala si Luis sa kanyang pamilya bilang boyfriend, pero dahil nga wala pa siyang 18, nahihiya siyang gawin. Kahit pa nga ba pinaunahan na siya ng kanyang ina na okay lang na magka-boyfriend, basta huwag maglilihim sa mga ito. Nakangiting inilagay ni Jade sa kanyang shoulder bag ang regalo para kay Luis. Nahirapan siya mag-isip ng ireregalo sa nobyo dahil una sa lahat, mayaman to at kayang bilhin ng lahat ng gustuhin. Sa mismong parking lot ng mall sa bayan nila na pag-usapang magkita, at dahil nga may sasakyan, ay nauna na roon si Luis. Ang ganda naman taga ng girlfriend ko oh, pakis nga. Bungad sa kanya ni Luis. Nakakahiya, baka may makakita sa atin. Nakatawa niyang sabi, saka iniwasan ang nakangusong binata. Para sandali lang, di bale, babawi na lang ako mamaya. Natawa si Jade, pagkatapos ay inilabas ng regalo para sa nobyo. Happy Mansari, pasensya ka na ha? Yan lang kasing naisip kong wala ka pa, kaya yun ang binili ko. Naku-curious siya sa magiging reaksyon nito. Baka sa mukha ni Luis ng excitement nang tanggapin ang regalo. Pero hindi niya napigilang matawa nang makita tong umuwi. Jade naman, alam mo namang hindi ako mahilig sa mga love stories, diba? Napalabi siya. Maganda kaya yan. Bahala ka. Hindi kita kakausapin ng isang linggo pag di mo pinanood yan. Naiiling na inilagay ng binata sa loob ng sasakyan ng DVD. Sige, panalo ka na. Panonoorin ko to. Pero sa isang kondisyon, dapat kasama kita. Sure, yun lang pala eh. Ani ang humakbang palapit sa binata. Parang ang mas masarap manood ng ganyang movie pagkasama kita. Mas romantic. Kinikilig niyang sabi, saka tiningala ang boyfriend. Hi, kaya mahal na mahal kita eh. Pagkatapos ay may panggigigil pa nitong kinurot ang kanyang baba. Saan tayo pupunta? I mean, anong gagawin natin? Tanong ni Jade nang nakasakay na sila sa sakyan. Manunood tayo ng sine. Okay lang ba sa'yo yun? Total, mansarin naman natin, di ba? Sa totoo lang, first time ko manood ng sine na may kasamang lalaki. Pagsasabi niya ng totoo, tinitigan siya ni Luis. Talaga? Anito na parang hindi kumbinsido. Natatawa niyang kinurot ang tagiliran ng boyfriend. Sa ikaw ang first boyfriend ko eh. Nakakapagtaka pa ba yun? Meaning, ako ang first kiss mo? Nakukulitang tumingala si Jade. Pagkatapos, ay muling hinarap ang halata namang naglalambing niyang boyfriend. Ay hindi! Umiiling pang sabi niya. Ikaw talaga? Alam mo naman ang sagot tinatanong mo pa? Noon ngumiti ng pagkatamis-tamis si Luis. Pagkatapos ay hinawakan ng isa niyang kamay at pinagsalikop ang kanilang mga kamay. Bakit ang sarap mong mahalin, Jade? Bakit nababaliw ako sa'yo? Ang mga tanong na yon ang nagpaawang na kanyang mga labi. Gustuhin man niyang sagutin, hindi niya alam kung anong isasagot. I love you so much, Jade. Alam mo, kung pwede lang napakasalan kita, para makasiguro ako hindi ka mawawala sa akin, ginawa ko na. Kaya lang napakabata mo pa. You're only 17. Marami ka pang pwedeng makilala, yung higit pa sa akin. Bumuntong hininga pa to, nang titigan siya. Bakit ka ba nag-iisip ng ganyan? Kung alam mo lang kung gaano kita kamahal, na noong unang beses pa lang na nagkita tayo, simulan ko na mag-daydream tungkol sa'yo. Siguro hindi ka mag-iisip ng ganyan. Alam ko nasaktan ka noon, pero hindi ako si Riza. Magkaiba kami. Simple lang ang pangarap ko, at yun ay maging masaya ka kasama ko.
Itinaas ni Luis ang kanyang kamay at hinalikan. Maraming pwedeng humadlang sa atin. But you have to promise me na sa akin ka lang maniniwala. That I will love and follow you until the end of the time. Promise. Aniyang itinaas pa ang kanang kamay. Nangingislap ang mga matang initian siya ni Luis. Paano? Manonood na tayo? Yung panoorin natin? Pagkatapos sabihin ang title ng gusto niyang pelikula, ay natawa na naman siya. Love story na naman? Tila hindi makapaniwalang bulala si Luis. Pumayag ka na. Matagal ko nang gustong panoorin yun. Kung hindi lang kita mahal eh. Anitong iiling-iling pa. Kaso mahal mo ako eh, di ba? Saka ito naglalambing na niyakap ng mahigpit. Hindi lang mahal na mahal kaya. Anito saka hinalikan ng kanyang noo. Lika na, kanina pa ako natatakam sa mga labi mo. Nanunodyo pa nito ang dagdag. Nasa kalagitnaan na ng pelikula, pero hindi pa yun maintindihan ni Luis. Paano naman kasi, busy rin siya sa ginagawang panonood kay Jade. Naaliw siyang makitang kaseryosohan ng nobya, maging sa pabago-bagong emosyon ng mukha nito na sumasabay sa pagbabago ng eksena ng pelikula. Hindi matao sa loob ng sinehan. Sa katunayan, ay iilang pares lang silang nasa bahaging yon ng balkoni at layo-layo pa. Siguro, ay hindi matagal na ring naiire ng pelikula. Nilingon niya si Jade ng kanyang akbayan, ngumiti lang to, pagkatapos ay inihilig ang ulo sa kanyang balikat. Ang bango ng buhok mo? Aniya sa kagustuhang kuhanin ng atensyon ng nobya. Talaga? Noon niya ginagap ang kamay ng dalaga. Do you love me? Tanong niya, saka hinalikan ng mismong palad nito. Tinatanong pa ba yan? Bakit? Hindi mo ba nararamdaman? Just answer me. Anas niya, saka simulang pagapangin ang mga halik niya mula sa palad hanggang sa makinis at napakalambot na braso ng dalaga. Nahigit ni Jade ang kanyang paghinga sa ginawa ni Luis. Hindi rin niya napigilan ang mapasinghap na maramdaman ang mainit na mga labi ng nobyo sa kanyang leeg. Luis, aniya, sa kagustuhang pigilin ng binata sa ginagawa. Do you love me, Jade? Ulit nito nang huminto sa ginagawa at tinitigan siya. Nakita niya ang tila apoy sa mga mata ng binata, ngunit sa kabila niyon ay naroon pa rin ang pagmamahal at respeto na madalas niyang makita. Yes, I love you so much. Sa kaniya dinama ang mukha ng nobyo. Hindi nagsalita si Luis at sa halip sa buong pananabik siyang hinalikan sa mga labi. Hindi siya nagprotesta. Sa halip ay mahigpit pa niyang ikinawit ang mga kamay sa leeg ng binata. She kissed him back with equal fire and desire na tila yun ang huling pagkakataong meron sila para gawin yun. Ang isang kamay ni Luis ay nararamdaman ni Jade na humahablo sa kanyang batok, habang ang isa pa ay mahigpit na nakahapit sa kanyang bewang. Ikaw, mahal mo ba ako? Hindi niya napigilang itanong nang sandaling pakawala ng binata ang kanyang mga labi. Sobra, Jade. Hindi ko kayang ipaliwanag kung gaano, but I'm truly madly and deeply in love with you.